Hey guys, para sa may 13,000 na SRP ng Nubia Neo 3 GT, I think yung gaming lang po ang pag-uusapan. Napakarami po mas malakas na smartphone sa kanya. Yung iba po is mas mura pa. Unang-una po itong si Poco X7 5G. Itong Unisoc T91 5G po na processor ng Nubia po niya na bago is mas malakas lang po siya ng konti sa may Helio G100. Iba pa rin po guys ang literal na mas malakas compare po sa may parang overclock lang. Then nasa around 500k lang po yung Antutu score po ng Nubia Neo 3 GT. Pero itong si Poco X7 is nasa around 600k po yung kanyang Antutu score. Tapos naka-AMOLED din yan. At nagsisale po yung smartphone na yan guys ng around 12,000 lang. Even si nating Phone 2a at yung CMA Phone 1 na last year pa lumabas, mas malakas din po yan compare po kay Nubia Neo 3 GT. Then naka-Dimensity 7300 din po yung processor po na yan. Same po ng Poco X7 5G. Sa totoo lang guys, even yung Realme 13 Plus 5G, nasa 12.5 din po siya ngayon. At mas malakas din po siya compare po sa may Nubia Neo 3 GT. Pero syempre wag niyo pong bibili yung smartphone na yan ni Realme kung SRP niyo po mabibili yan. Pero kung sa may discounted na presyo, na kulang 13,000, maganda na po yan. Naka-Realme pa po tayo. Dahil same po ng Poco X7 at ng nating Phone 2a at ng CMA Phone 1. Ang processor po guys ng Realme 13 Plus. Same lang din po ng tatlong smartphone na yan. Kaya po mas malakas din po yan sa may Nubia Neo 3 GT. Kahit yung lumang Tecno Camon 30 Pro 5G guys, alam nyo na po ang performance ng smartphone na to. Naka-AMOLED din po siya, maganda ang camera, at malakas sa gaming. Compare nyo naman po kay Nubia Neo 3 GT na nasa around 500k lang po ang Antutu score. Pero itong si Tecno po is kulang 1 million ang Antutu score po siya. Pwede rin po natin isama guys yung paparating na Camon 40 Pro 5G at Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Siguradong mura din po yan pagka nag-sale. At mas malakas din po yan guys compare po kay Nubia Neo 3 GT. Dahil Dimensity 7300 5G din po yung magiging processor po ng Tecno Camon 40 Pro 5G. Compare pa rin yan kay Nubia na mahina pa rin po siya. Lalo pa guys sa mga Pro version po tayo ni Poco titingin. Like po ng Poco X6 Pro na nasa 10k to 12k na lang po yung presyo niya. Depende po kung saan natin makukuha. Dahil pagka nag-sale po yung smartphone na yan, is nasa 12k na lang po siya. Ang Antutu score po ng Poco X6 Pro is 1.3 million. Compare nyo po sa may Nubia Neo 3 na around 500k lang po yung kanyang Antutu score. Doon pa lang guys, tapos na po agad ang laban. Sadyang maganda lang po yung kanyang design at sadyang bago lang po siya. Pero kung gaming po ang pag-uusapan at raw performance, syempre mahina po yan. Halos kasing lakas lang po siya. Hindi naman siya kasing lakas. Malakas lang po siya ng konti sa may Helio G100 pagdating po sa may performance niya. Iba pa rin po guys yung mga last year model ng mga smartphone na dating mahal po yung mga presyo. Na dating mga kulang 20k. Pero pagka bumili po tayo ngayong taon, magugulat ka na lang. Nasa 10k na lang po yung iba. Yung iba mas mura pa. Dahil nga luma na. Pero hindi po ibig sabihin na mahina po sila. Still mas malakas pa rin po yon compare po sa mga maraming smartphone. Even po sa mga bago. Tulad po ni Infinix Zero 30 5G, isipin mo dating 15,000 po yung kanyang SRP. Pero ngayon guys, makakakuha tayo ng smartphone na yan ng around 10,000 na lang. At baka pagka nag-sale pa po yan guys, baka umabot pa po ng kulang 10,000. Ang performance po or ang Antutu score po ng Zero 30 5G is nasa around 700k po siya. Still mas malakas pa rin po yan at mas mura pa compare po sa may Nubia Neo 3 GT na bago lang pero maganda yung design. Kahit nga po guys yung luma na Infinix Note 30 VIP, baka sakaling gamit yung pang smartphone na yan. Still guys mas maganda pa rin po yan compare po sa may Nubia Neo 3 GT. O kaya guys baka gamit nyo pa po ang Infinix Zero 5G 2023. Still guys mas malakas pa rin po ang smartphone na to. At madalas po makakakuha tayo nito sa around 8,000 or 7,000 na presyo sa mga second hand po ngayon. Kung gaming lang po ang pag-uusapan, malakas pa rin po ito compare po sa may bago na yan. Lalo naman syempre si Poco X6 5G. Meron po siyang Snapdragon 7S Gen 2. Madalas po yung nagsisale ng around 9,000 na lang. Mas panalo po yan. Then naka-Snapdragon pa tayo. Lalo syempre si iQOO Z9. Nasa around 11k lang po siya pagka nagsisale. Snapdragon 7 Plus Gen 3 po tayo dyan. Napakaganda po dyan sa may games guys. Kaysa naman dyan kay Unisoc na malakas lang po ng konti sa may Helio G100. Actually, pwede nga rin po natin i-consider ang Poco X7 Pro. Magdagdag na lang po tayo ng around 3,000 or 2,000 pesos sa may presyo po ng Nubia Neo 3 GT. Pero yung makukuha po nating performance is 3 times po yung lakas
Diyan sa may Nubia na yan. Dahil lang ang total score po ng Poco X7 Pro is nasa around 1.5 million po siya. Compare po sa may Nubia na yan, na around 500k lang po. Well guys, nakita ko lang po yung kanyang Antutu score kay Gadget Sidekick, kaya po ako nagkaroon ng idea kung gaano po siyang kalakas. Kaya naman ang daming pumasok sa isip ko guys sa mga smartphone na sa tingin ko mas sulit compare po niya kay Nubia Neo 3 GT. Pero nasa sa inyo pa rin po guys kung gusto niyo pong bilhin ng smartphone na yan. Pero nasa sa inyo pa rin po guys kung gusto niyo pong bilhin ng smartphone na yan. Like kung design lang po ang pag-uusapan, talagang maganda po siya. Pero kung performance na po ang pag-uusapan, ibang usapan na yun guys. Dahil marami po mas magandang smartphone sa kanya. Thanks for watching.